ng magkasunog sa isang warehouse sa Barangay Marcelo Bay, Parañaque City kaninang pasado na 9 ng umaga. Dinig pa ang sunod-sunod na tunog ng pagsabog mula sa nasusunog na warehouse. Sa tindi ng sunog, tanaw ang apoy kahit ng mga motoristang nasa mataas na bahagi ng expressway. Ang ilang motoristang napadaan, napasarado ng mga bintana ng sasakyan sa sobrang init ng apoy. Sa kuwang ito mula sa kalapit na condominium, kita ang makapal at maitim na usok mula sa nasusunog na warehouse. Sa drone video namang ito, kita ang lawak ng binsalang idinulot ng sunog sa warehouse. Agad daw na tumawag sa barangay ang CQ ng village nang makita may sunog. Paglabas ko dito sa guardhouse, pumunta ako doon, wala na. Liyab na. Lakas, liyab talaga. Diyan sa harap nila kanina. Naputukan nga eh. Ayon naman sa barangay, may gumamit daw ng acetylene sa loob ng warehouse na posible raw pinagmulan ng sunog. May gumagawa nga daw po nag-acetylene. Tapos may bumagsak nga daw po na tunnel yung nagbabakal. Tapos pagbagsak po, malakas agad yung apoy, hindi na naagapan. Kaya lumabas na po yung guard. Tumanggi namang humarap sa kamera ang mga sinasabing gumagawa sa loob. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection kung totoong yan ang dahilan ng sunog. Ayon pa sa BFP, mag-iisang taon ng non-operational ang warehouse. Makapal ang naging usok dahil sa nakaimbak na mga foam sa loob. Meron po ako mga nakita na naka-scatter na mga canister ng fire extinguisher. So possible po na nilabanan muna nila yung apoy habang maliit pa lang. Aabot sa 17 million pesos ang pinsala sa ari-arian. Wala namang napaulat na nasugatan o namatay sa insidente. Tuluyang napol ang sunog pasado las 11:30 ng umaga. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Patay ang isang bagong kasal na Filipina matapos umanong bugbugin at pagsasaksakin ng kanyang asawang Slovenian national. Nasa isang bakasyon pa ang mag-asawa nang mangyari ang krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pau. Pilipina pala ang pinatay. Ito ang Filipinang si Marvil Facturan at kanyang asawang Slovenian national na si Mitja. Kuha ang video noong huling linggo ng Disyembre habang sila'y papunta sa kanilang bakasyon sa Slovenia. Napasayaw pa at bakas ang saya sa mukha ng Pinay. Pero ang mala fairy tale sanang bakasyon na uwi sa isang madugong krimen. Ayon sa mga ulat, December 29 na makarinig ng pag-aaway ang mga tao sa lugar kung saan tumuloy ang dalawa. Isang malakas na sigaw umano mula kay Marvil ang umalingaw-ngaw mula sa kanilang apartment. Agad namang rumusponde ang mga polis at doon na nila nakita ang duguan at wala ng buhay na Pinay. Nadatnan namang nakatayo lang si Mitja malapit sa bangkay ng kanyang misis. Dinala na sa isang psychiatric facility ang Slovenian national. Sa isang Facebook post ni Mitja, makikitang naging magkarelasyon sila ni Marvil simula Abril noong nakaraang taon. Matapos ang 3 buwan na engaged na rin agad ang dalawa. 2 linggo ang lumipas, saka naman sila ikinasal. December 26, nag-post pa si Mitja na magkasama na sila ni Marvil. Dito niya sinabing dumating na ang kanyang regalo, kalakip ang solong litrato ng kanyang misis. Iniimbestigahan naman na ng Department of Foreign Affairs ang insidente. Nagpaabot na rin ang pakikiramay ang Slovenian government sa pamilya Facturan. Anila, kalunos-lunos ang sinapit ng biktima. Nangako naman ang embahada ng Slovenia na makakamit ng pamilya ng Pinay ang hustisya. Para naman sa mga Filipino national na nakararanas ng pang-aabuso sa kanilang mga asawang foreigner, maaaring humingi ng tulong sa 1343 Action Line Against Human Trafficking. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Inilalatag na